Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Grabe ang nangyari. Ay nagkaroon ng issue si Arnel Ignacio mga kabayan na about daw sa pag-acquisition daw mga kabayan ng lupa para sa magiging kumbaga accommodation ng mga OFW na nagkakahalaga ng 1.4 billion. Sabi ni Kagdak mga kabayan sa sa news sa GMA. Pero tingin ko mga kabayan, hindi yan 'yon. Baka yan mga kabayan ay napolitika din. Isipin ninyo, napakatino ng tao na to mga kabayan. Ignacio, napakasipag ng tao na yan. Yan talaga nagtatrabaho ng maayos. Abay, isipin nyo yung nagkaroon ng issue ng ganyan at tinanggal mga kabayan sa posisyon. Kung sino pa yung nagtatrabaho ng matino mga kabayan, gagawa ng issue. Alam nyo naman sa atin mga kabayan, talagang pagka ikaw umaangat, At talagang mabango mga kabayan ang pangalan to ni Ignacio. Kasi masipag talaga mga kabayan, nagtatrabaho. Kaya tinanggal. Yan tingin ko mga kabayan na politika din. At pangalawa, napakataas mga kabayan ng mga bumoto, Napakataas ng boto ng mga Duterte sa buong mundo mga kabayan na may OFW. Kahit i-search ninyo yan sa sa website ng Comelec, makikita nyo na talagang ang mga OFW ay pabor, sa Duterte plus 2. Yan ang matindi. Kaya siguro isa din to na napag-initan mga kabayan. Siyempre, sa OWA yan mga kabayan nagtatrabaho. Administrator. Tinanggal mga kabayan. Kawawa naman si Ignacio. Pero ayos lang yan mga kabayan. Bawi-bawi na lang sa susunod. At ito pa ang matindi. Nagkakagulo na sila dyan mga kabayan sa Malacanang. Katulad nitong sinabi ni Tubi Chanco. Tingnan nyo mga kabayan. Ayan, 'di ba? Sinisiwalat na ni Tubi Chanco mga kabayan. Manager campaign, ng alyansa. Isiniwalat niya dyan na talagang si Romualdez mga kabayan ang lahat ang may pakana, 'di ba? Kaya nalaglag ang mga pambato ni Bungit. Isipin mo 20 billion mga kabayan ang nawawala. Hinahanap na ngayon ni Bungit bakit siya natalo. Bakit natalo ang alyansa sa parting Mindanao? Palagay niyo naman sa mga Mindanao at sa mga Bisaya, mukhang pera. Nakaw mga kabayan, yan yung sinasabi natin. Talagang magulo diyan ngayon sa administrasyon niya. Kasi ang namumuno nga, sabi ni Aimee, ay si Romualdez at saka si Lisa Tanas. Ayun ang mangyayari. Si Bungit kasi mga kabayan, noon pa nakita nating weak leader talaga. At pangalawa, itong sinasabi ng mga lutanista na mabait. Totoo naman mga kabayan, mabait talaga. Kaso nasubrahan sa bait, kaya ang labas, weak leader mga kabayan. Kumbaga, at nilalagpas-lagpasan na siya pagdating sa desisyon, nitong kanyang magaling na pinsang si Romualdez. Tapos tayo nito ngayon, mga kabayan, ay ganyan ang nangyayari diyan. Nagkakalaglaga na silang lahat, At kita ninyo, napakagaling talaga niya ni Romualdez. Anong hilig sa bribe, Isipin ninyo, nagkaroon ng kaso yan na binribe niya yung judge na hanggang ngayon ay hindi pa natin alam kung ano baga nangyari na doon. Ngayon, hindi pa nakontento mga kabayan para mapatalisik ang ating VP Sara. Binribe niya mga congressman. 'Di ba? Hindi lang naman tayo nagsabi niyan mga kabayan. Pati yung mga bigating tao, si Mayor Magalong, ito pa, si Tubi Chanco, pinapatunayan niya talaga na pag kailangan niyo pumirma, pagka di kayo pumirma, wala kayong pondo. Grabe. Ginamit ang pera ng taong bayan para lamang sa pansariling kapakanan mga kabayan, mapatalisik ang Vice President. Kasi yun yung pangarap mga kabayan ni Romualdez, maging Pangulo. O baka sabihin yung advance tayo mag-isip. Uunahin nila mga kabayan na patalisikin si Vice Presidente para maging Vice President niya si Tambalustay. Pagka naging Vice President niya mga kabayan, isusunod niya si Bungit na patalisikin. Kaya ngayon pa lang mga kabayan, suportahan na yung impeachment complaint na pinail ni Cardema. Kasi yun na lang mga kabayan ang the best way, para maayos ang bansa natin. Weak leader kasi namumuno mga kabayan. Nasubrahan sa bait. Ayun lang mga kabayan, ingat kayo palagi. Adjust muna sa inyo.